Lord be with you. And with your spirit. A proclamation of the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord will be fulfilled." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Maski si Elizabeth ay namangha sa pagdalo ng ating Inang Maria sa kanya. Sabi niya, "Ano ang bakit ang inaman ng Diyos ang sa akin ang pumunta?" Unang-una, pareho na silang nagdadalang tao. Kaya ang itagbilan, sa kasamahan si Maria, hindi na tumala sa kanyang nagdadalang tao. Pinsan ni Elizabeth. Alam niyo yung bahay ni Elizabeth ay kung sa mga ulubunuging lalawigan ng Israel. Kaya biro niyo yung isang buntis ay gagawang pataas upang makagalaw lamang sa kanyang pinsan. Nakikira. Pero lahat ng iyan sinuong ni Maria. At yung si Maria ay pangkaraniwang babae, paninindigan niya na hindi na siya nadala sa kanyang pinsan. Unang-una, hirap na siya ang ina ng Diyos. Malaking karangalan niya. Pwede itaas niya yung ilong niya. Tumigas ang liit. Sabihin, "Aba, kung yata ang reyna, ina ng Diyos. Dapat sila bibisita sa akin. Hindi ako bibisita sa kanila." Pero hindi inisip yan. Hindi sumagi sa isip ng ating Inang Maria. Ang bumukaw agad-agad sa isip ng ating Inang Maria ay sinabi ng anghel, "Pinsan mo na maganda na may nagtumanda ay nagdadalang na." Ang naisip agad ng Maria yung pinsan ko, kailangan ng tulong. Biro mo sa kanyang katandaan, nagdadalang tao ka, kailangan mo siya tulungan. Kaya kahit na siya ay nagdadalang tao, pinilit niya ang sarili niya na lalapin ang kanyang pinsan. Wala sa kanyang isip na, "Wala na ng Diyos mo. Kaya sambali na ako. Kailangan ako pinagpupurihan. Kaya kasi siya dumalaw, katakot-takot ang pulit ni Elizabeth. Bakit nagkaganyan yung wakina ng Diyos? Ang siya dumalaw sa akin." Hindi yun ang nasa isip ng ating Inang Maria. Kasi ang ating Inang Maria, pag-unawain, may unawa. Okay, napakagandang salita niya sa Tagalog, unawa. Hindi katwiran. Pag pinagalan ng katwiran, walang matapusan yan. On the one hand, on the other hand, on the one hand, on the other hand. Parang yung subibo na ikot-ikot. Yung unawa, iba. Kaya meron tayo salitang unawa. Ibig sabihin, una-awa. Unawa. Pagkakaon na yung awa, dahil mo maintindihan. Kaya yung katarungan ng ating Inang Maria ay katarungan ng Diyos. Ang katarungan ng tao, hindi nakabatay sa unawa. Kaya yung ating pagbasa ng batas, mapag-iganti. Diba? Mapag-iganti, literal. Sapagkat yung batas ay ating ginagamit para protektahan ang ating mga sarili karapatan. Repeat, sarili karapatan. Wala akong kailan sa karapatan niyo. Ang aking pinagtatanggol yung karapatan ko.
Pero yung unawa, iba. Ang naiintindihan mo, yung katayuan ng kapwa mo. Kaya nga na una-awa. Una-awa. Nauna yung awa mo. Kapag nauna yung awa mo, hindi yung sarili mo. Ang inaalala mo, mas inaalala mo yung ibang tao, katulad ng aking Inang Maria, ang kanyang sitwasyon, siya nagdadalang tao. Ang naisip niyang una, yung pagdadalang tao, ng kanyang bisa, Elizabeth, gano'n, una-awa. Sapagkat ang awa, lagi nakatuon sa kapakanan ng kapwa mo. Awa. Kaya nga sa Latin, ang tawag yan, misericordia. Nakikita niyo yung inaapit-apit niyo yan sa Santa Regina. Mater misericordia. Sinasabi niyo sa Inang Maria. Ano ibig sabihin nun? Ina ng awa. Misericordia, or puso. Misery, mga tao, kaawa-awa. Kaya yung misericordia, isang taong may puso sa mga taong kaawa-awa. Kaya ang ating Inang Maria, nakikita niyo yun lahat. Kaya lang tayo pupunta sa kanya. Naiintindihan niya. Kaya walang maliit na bagay na hindi niyo, na hindi niya maiintindihan. Huwag na niyo. Doon sa kasalan sa Cana. Kasalan sa Cana, no? Siya pa, ang nakapansin na uubos na yung alam. Pero doon sa lahat ng mga tao doon siya ang nakapansin na uubos na yung alam. Kaya nga pati yung anak niya, namulat nung lumapit sa kanya Inang Maria at nagsalita, nagsila, wala nang ala. Sa anak niya, wala nang ala. Kaya namulat tuloy ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya doon sa Inang Maria, Nanay naman, ano ba sa atin yan? What is that to you? O ba naman, ano pakialam natin dyan? Nakakapagtaka, yung nanay niya hindi naman tumatura. Ang siyang nakakita. Na nakuubos na ang alam. Parang sinasabi na siya, ano ipinis mo sa alam, nanay? Naisip pagdating ng Maria na kung fiesta ko, mauubusan, nakakahiya sa mga naganda o mauubusan. Nakakaawa naman sa kanila kung tutusin. Para naman hindi ba lang na bagay yung hinihingi na, no? Diba? Pero pinigyan pansin ng ating Inang Maria, siya na mismo pumunta doon sa kanyang anak. Kaya ngayon ang hinanakit ko sa Ebanghelyo ni San Juan. Binubugisan ng pagsalita ang ating Inang Maria. Hindi na pagsalita eh. Sapagkat ang ating Inang Maria, ina ng awa, hindi inang awa. Maraming natamay lang sila namin. Ito minsan ng pagsalita, aprisito ba? Wala nang awa. Kaya saan po minsan mo lang binigyan ng speaking life ng Blessed Mother. Hindi niya pa nang nasenya. Sana man na ngayon ng mga bombastic life. Memorable at forgettable life. No, bye-bye! Kita niyo kahit maliliit na bagay. Kaya nga tayo, kahit maliliit na bagay, inilalaan natin si Inang Maria. Bakit tao naman niya na ako naawa? Kaya siya kamukha ng Diyos. Ito, iba sa lahat. Sinasabi natin mabait ang anak sapagkat mahal sa magulang. Ito, iba. Kaya siya napakabait sapagkat mahal siya sa Diyos. Anong pinana niya sa Diyos? Kung katarungan ng Diyos. Anong katarungan ng Diyos? Awa. Ang katarungan ng Diyos ay awa. Kaya makikita niyo, sa pagtatapos ng Ebanghelyo ni San Mateo, pag hinusgahan tayo ng Diyos, hindi tayo hinusgahan sa ibang bagay, maliban sa awa. Natatandaan niyo ba? Kung kinuha ng Diyos ang sangkatauhan,
Kinuleta niya, tapos kanyang inayos, kaliwa niya ay mga hindi matwid, yung kanan at mga matwid. Yung kanan, sinasagisan ng mga tupa, yung kaliwa, mga kabili. Eto ngayon, ang pakusga ng Diyos sa mga tao. Sabi niya doon sa kanan, doon sa mga matwid, doon sa mga tupa. Sapagat ako'y natutunan, pinakain. Sapagat ako'y natutunan, pinainom niyo. Sapagat ako'y may sakit, binisita niyo. Sapagat ako'y nalulumbay, inalim niyo. Sabi niyo yung mga matwid, pala namin kayo namin lang natutulog. Nalulumbay, may sakit, at tinulungan namin kayo. Ang sabi ng Panginoon, kapag ginawa niyo ito sa kapwa niyo, ginawa niyo sa akin. Yun, doon pa sa kaliwa, panlimat mo yun. Ganito naman ang musga. Sa kanan ako'y nalubutot, hindi ako pinakain. Ako'y nauuhaw, ako'y may sakit, hindi man ako pinakain. Ako'y nalulubay, hindi ako pinakain. Sabi ko muna nasa kaliwag ni Matoy, hindi namin kayo pinakain. Namin kayo nakita ng buo, hindi namin pinakain. Namin kayo nakita ng may sakit, hindi kayo pinakain. Kapag natin yung ginawa sa kapwa niyo, hindi yung ginawa sa kung kita niyo kung anong timbangan. Kita niyo kung anong timbangan. Yung timbangan, matapos. Kaya hindi pwede pumatong sa langit. Nakasumin niyo ako! Bakit? Patapos na! Pag nakita niyo si Father sa langit, at pag nakita ko kayo sa langit, isa naman dahilan, hindi yung katalo ang alam ng mundo, alam ng mga abogado, alam ng bes. Hindi yun ang katalo ang sinasabi dito. Ito yung katalo ng awa. Pag nakita niyo sa langit, ang dahilan, pasang awa. At pag nakita ko kayo dito, pasang awa. Kaya nagmamanahin ng langit ng mukha niyo ang Diyos. Maawa. Kaya nga sabi doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, be merciful as your heavenly Father is merciful. Yun sinabi. Maging maawain kayo, katulad ng Diyos na maawain. Kaya kung kayo, magiging kamukha ng Diyos at yung anak ng Diyos kung pinamamanahan ng langit, kailangan maawain kayo. Hindi sa titulo na nanalo kayo sa korte. Ayaw, walang pan, wala sa Diyos. Ang justisya ng Diyos, hindi justisya ng tao. At ang justisya ng tao, ang dahilan lang ay awa. Kaya ang mabait, maawain ka. Katulad si Father, ngayon lang ako nagpunta dito sa Lourdes, hindi ako nakakita. No? Dahil abala-abala ka sa Santo Domingo, sa may nakakita ako, ikaw ko kilala, baka mo. Ano palagay ito? Mabait ako. Paano yung maalala kung mabait ako? Buwan yung tagpin. Si Cardinal Tagle. Sapagkat sasabihin niya, ay si Padre, mabait niya. Huwag yung tanongin aking provincial superior. Sasabihin sa iyo, mabait niya. Padre, makakamaan sa kapatid. Kaya bakit sasabihin ng mabait? Eh, mga boss ko yan. Yung nakaharap ako dyan, bago mabait. Okay ba? Tingnan yan, makaharap ng boss ko. Pagharap mo, yung mga nakatataas sa iyo, kahit na nalala ka ng Diyos na hindi tunay.
Paano yung malalaman mabait ako? Tanungin nyo yung mga mababa sa akin. Yung driver namin, kilala yung mga nagkapera namin, ano? Kung mabait ako, mas nalalaman ko kung mabait ako talaga. Sa pagkakilala namin, alam ko saan ang pupunta sa lahat ng pagkakil. Alam kung sino ang mga kasama ko sa kotse. Alam ko dito nag-uusapan. Kaya pag tinanong kung mabait si Father Henry, talagang mabait ako. Yung mga nakatera namin, pati amoy ko, pati sado. Yung mansa ng aking mga damit, alam na naman ito, kapag ito mansa ng aking ni Father. Kaya kung gusto niyong malaman, kung mabait ako, tanongin niyo mga kabandera namin. Kayo, ang lalaki nagsisimba rito, alay ko, mabait talaga ba yun? Sino tatanungin ko? Mga housemates ninyo. Mga super ninyo. Yung mga nagtatrabaho sa inyo. O yung mga teacher na blue-test natin dito, yung mga estudyante ninyo. Kamusta na teacher? Yung mga bata din yung mga bata. Mas kilala ngayon eh. Alam niyo, ang paghahari ng Diyos, iba sa paghahari ng tao. Ang paghahari ng tao, sino yung mataas na reference mo? Papapasok mo siya yung pumasok, kapalaman niya, kailangan pa kung naman yung makikita. Yung pumasok sa kongreso, at least iloko pa yung kababae, kahit na iloko. Sabihin nyo, kasi maluwa ko. Pero sa lahat, hindi nyo pwede ito ng reference sa may ako papapasok nyo dito kahit ang mga linkages ko. Puro mga pinagpubugi ng tao. Ito yung mga masabihin nyo, ay, Panginoon, pagkasukin niyo ako sa iyong paghahari sapagkat nakilala ko, dito ko si Trillanes, dito ko si Andrile, dito ko si Ganito, dito ko si Arroyo, dito ko si Aquino. Masabihin na Diyos City, magsama-sama kayo. Ewan ko wala ko sa kanya. Pero, pag kayo pumatok sa langit, nakatapay, tapos sasabihin na mga sino may kilala dito. Yung mga naman na sa inyo, mga drivers nyo, housemates nyo, mga nangyayari nyo, Lord, papasukin nyo, napakabalik ko tao. Tara ko tao ginawa sa amin, kahit ako maniliin. Binigyan ko kami ng karasal. Ngayon, alam na kung bakit pinamulakan ko, pagpinisa nito. Hindi ko biglan yung naman ako. Pagkakataon ako sa langit, diba? Nagtungkol, Father, dito, malilimutan. Naku, Father, naku, Lord. Mabait yung tao yun. Lalo kong sasaya ang langit kung pinapasok niya yan. Kesa naman doon sa bahay, sukulado, walang kakilala, pagpasok. Father, ganito, sino may kakilala dito? Walang pinilig. Kakilala. Pinwisit na tayo sa lupa niya, mga ganito, visitin pa natin. Kaya mag-iingat kayo, makakala ng mga tao, nakakatakbo sa dapat yung mga jakit lang, pwede yung tapak-tapak. Mabubulan tayo, maraming dahil sa langit. Kaya nga sabi nila sa langit, tawag
apo ng Diyos, paglinga nyo sa kanan, katabi nyo, biyanan nyo. Langit pa ako. Bakit natin mo biyanan ko? Para sasagot ng Panginoon, sa awa ng Diyos. Kaya mga kaibigan na maging maawain, remember, tayong mga